Chapter 47. Patanjin tingin ako kay Paco habang kumakain ako ng almusal na siyang nagluto. Alas 8 pasado na ako nagising at talagang hinintay pa niya ako para sabay kaming kumain. Paano ako ngayon hindi kikiligin? Magdamag kaming magkatabing dalawa sa sahig-sahigan niya. Hindi lang kami basta magkatabi kundi magkayakap din. Halos mamaga na nga rin ang labi ko sa halik niya. Grabe naman kasi siyang humalik. Kulang na lang ay kainin ang labi ko. Tumingin sa akin si Paco habang humihigop ng kape. Hindi ko naman binawi ang tingin ko. Tumaas ang kilay niya. Bakit? Tanong niya. Wala naman, masarap yung sinangag saka yung pritong itlog at tinapang may kamatis. Sabi ko. Ngumisi naman siya. Simpleng luto lang yan. Prito-prito lang. Kahit na, masarap pa rin. Ako nga hindi marunong magluto eh. Kahit prito o kaya magsaing. Seryoso? Tanong pa niya. 00 ngumisi siya. Hindi na nakakapagtaka. Lumaki ka sa mayamang pamilya. Laging may handang magluto ng kakainin mo. Ganon na nga. Tuldok panipik. Sabi ko at tumingin sa kanya. Hindi ka na to turn off. Tumingin din siya ulit sa akin. Turn off saan? Sa akin. Dahil hindi ako marunong magluto o kaya magsaing man lang. Kumain lang ang alam ko. Mahina siyang tumawa. Hindi ako not to turn off. Talaga, uho. Tumanggaw siya. Hindi ko naman maiwasang kiligin ulit. Pero parang gusto ko nang mag-aral magluto. Turan ko. That's nice. Aniya, gusto ko kasing ipagluto ka. Natigilan siya at tumingin sa akin. Gusto mo akong ipagluto? Tumanggaw tango ko. Gumuhit naman ngisi sa kanyang labi na parang natuwa siya sa sinabi ko. Sige mamaya, tuturuan kitang magsaing. Okay, tinuloy ko na ang pagkain ko. Siya naman ay sumandal na sa upuan dahil tapos na siyang kumain at inuubos na lang ang kape niya. Pumasok naman sa isip ko ang aminan naming dalawa kagabi. Umamin na kami na gusto namin ang isa't isa at nag-kiss na rin kami ng paulit-ulit at torrid kiss pa yon. Yun nga lang, wala pang linaw kung ano ang label namin. Muli akong tumingin sa kanya. Sakto namang tumingin din siya sa akin at tumaas ang sulok ng labi. Nag-init naman ang pisngi ko. Tumikim ako. Yung kagabi pala. Tuldok panipik. Panimula ko. Tumaas ang kilay niya at nangislap ang mga mata. Ano ang tungkol kagabi? Ang tungkol kagabi. Umusli ang labi ko. Diba, permami na tayo na gusto natin ang isa't isa at nag-kiss na rin tayo. Nag-iinit ang pisnging sabi ko. Oo nga, may problema ba dun? Ay ibig bang sabi binon, ti tayo na? Anong ibig mong sabihin tayo na? Ti tayo na, B-boyfriend kita at G-girlfriend mo ko. G ganon. Nauutol pang paliwanag ko sabay iwas ng tingin at dampot ng tasa ko at higop ng kape. Gusto mo bang maging tayo na? Muli akong tumingin sa kanya. Bakit ako ang tinatanong mo? Dahil nakadepende sa'yo kung gusto mong maging tayo. E ikaw, gusto mo rin bang maging tayo? Diretsahang tanong ko. Oo. Pero kung ayaw mo, hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa'yo. Gusto ko. Agad na sabi ko. Tumaas ang sulok ng labi niya. Kung ganun, edi tayo na. Nobya na kita. Kinagat ko ang labi. Sa wakas may boyfriend na ako. At first boyfriend ko ang kinapper ko. What a twist. Pero wala naman akong pagsisisihan. Hindi ako magsisisi dahil siya lang ang lalaking gusto ko. Then you are my boyfriend now. You are mine. Hayag ko. Yes, baby. I'm yours now. Aniya sa paos na boses at may ngiti sa labi. Tinaas niya ang isang kamay sa akin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinapit naman niya ang bewang ko at pinaupo ako sa kandanggan niya. Nagkatinginan kaming dalawa at sabay na nangiti. Kinabig niya ang batok ko sabay siyaw sa akin ng halik sa labi. Tuldok-tuldok. Mataman kong pinapanood si Paco na naglilinis ng sasakyan. Katatapos lang namin kumain ng almusal na niluto niya at heto ako ngayon nakatanaw sa panghimagas ko sa kanya. Nakahubad baro siya at tanging pantalon lang ang suot at gomang tsinelas. Nakalitaw pa ang garter ng brief niyang kulay puti na binili naman kahapon sa pamilihang bayan. Mabuti na lang at layo-layo ang mga bahay dito kaya walang ibang taong nakakakita sa magandang tanawin na nasa aking harapan. Dahil nakahubad baro siya at nakabilad ngayon sa aking mga mata ang maskulado niyang nakatawan na nangangintab pa dahil sa tubig at pawis.
Malapad ang kanyang balikat at dibdib na mambak. May tattoo pa siyang tribal sa kaliwang dibdib pag-apang sa kanyang brasong namumutok din sa muscle. Meron din siyang maliliit na muscle sa tiyan na halatang kay titigas at may pa-V-line pa. Back to his handsome face. Nakakunot na ang kanyang noo dahil mataas na ang araw bagaman maangin sa paligid dahil maraming puno. Naka-half bun ang kanyang may kahaba ang buhok. Ang kanyang bigot at balbas ay medyo kumakapal na. Nevertheless, guwapo pa rin siya. Tumingin siya sa gawi ko habang pinapasirita ng tubig mula sa hose ang sasakyan. Ngumiti naman ako sa kanya. Gumanti din siya ng ngiti. Pumasok ka na sa loob. Medyo mainit na dito sa labas. Sabi niya, carry lang. Malilim naman dito, Ikaw nga dyan nakabilad sa araw. Sabi ko, nandito kasi ako sa labas ng bahay at nakaupo sa mahabang bangko habang pinapanood siya. Malilim naman dito dahil may bubong at may kalapit na puno. Hindi ako mangangitim kahit magbabad ako sa araw. Ikaw, baka mangitim ka. Wika pa niya. Bakit, ayaw mo ba akong umitim? Tanong ko pa. Ngumisi naman siya. Kahit umitim ka, gusto pa rin kita. Nang haba ang nguso ko sa sakilig. Abat, marunong ng bamanat ang gwapong kapra. Mapusok at mapaghanap ang halik na pinagsasaluhan namin ni Paco dito sa kusina. Katatapos ko lang maligo kaya heto, pinapapak na naman niya ako ng halik at inaamoy-amoy na parang baby. Minsan nga ay may tunog pa ang bawat halik niya at kung minsan din ay may halong gigil na. Mag-iisang buwan na ang relasyon naming dalawa. Para na nga talaga kaming mag-asawa dito sa bahay. Lagi nang magkadikit at naglalambingan. Sa pagtulog sa gabi ay lagi ding magkatabi at magkayakap. Isang bagay lang ang hindi pa namin nagagawa bilang couple. Yun ay ang kama. Kapag naiisip ko na anytime ay gagawin namin ang bagay na yun ay kinakabahan talaga ako pero meron ding kaunting excitement. Curious ako kung ano ang feeling nun. Ayon kasi sa mga naririnig kong kwento sa mga friends kung may karanasan na ay masakit daw sa una but later on ay masarap na daw. At nakaka-addict lalo kung magaling ang partner mo. Si Paco kaya, magaling. For sure may karanasan na siya sa edad niya na yan, tapos gwapo at macho pa malamang nga habulin siya ng babae. Pero ngayon wala na siyang ibang babaeng hahabulin kundi ako na lang. Ang bango mo, anas niya sa pagitan ng paghalik at pag-amoy sa aking leeg. Sawa na siya sa labi ko kaya sa leeg ko naman siya nagpakasasa. Anong amoy ko? Nakangiting sabi ko. Tumingin siya sa akin sabay pupog ng halik sa aking pisngi. Amoy baby, aniya. Mahina naman akong tumawa, kasi baby pa ako. Sa mansion namin kahit ako ang eldest sa aming magkakapatid baby pa rin ang turing sa akin ng daddy at mommy ko. Ngumisi siya at hinaploads niya ng kanyang hinlalaki ang aking pisngi. At ngayon, baby na rin kita. Exactly, sabi ko sabay kabig sa mukha niya at seal ng halik sa kanyang labi. Tumugon naman siya at mas diniinin pa ang labi sa akin na may kasama pang dila. Of course hindi naman ako nagpatalo at ginaya din ang ginagawa ng dila niya. Sir Paco, napahinto kami ni Paco sa mainit naming halikan nang marinig ang pagtawag ni Mang Nitoy sa labas ng bahay. Istorbo talaga si Mang Nitoy minsan. Nakangusong sabi ko. Tumawa naman siya at muli akong hinalikan sa pisngi. Oo nga, istorbo siya. Bumitaw na kami sa isa't isa ni Paco. Puntahan ko lang si Mang Nitoy. Palm niya sa akin. Tumanggaw naman ako at sinundan na lang siya ng tingin na lumabas ng bahay. Ako naman ay umakyat na sa kwarto namin para mag-asikaso na sa sarili. Magsasaing pa kasi ako. Speaking of saing, marunong na akong magsaing dahil tinuruan ako ni Paco. Madali lang naman palang magsaing. Dapat tama lang ang sukat ng tubig sa bigas para hindi lata o hilaw ang pagkakaluto. Tapos babantayan lang na kumulo. Medyo perfect ko na ang pagsasaing kaya ako na ang nagpepresentang magsaing. Si Paco naman ang nagluluto ng ulam dahil hindi ako marunong. Nag-try akong magprito pero nadala ako nang matalsikan ako ng mantika. Ang sakit sa balat. Bumantong hininga ako at natigilan sa pagsusuklay nang biglang maalala ang pamilya ko. Hindi ko maiwasang mag-guilty dahil minsan ay nakakalimutan ko sila dahil nalilibang akong kasama si Paco. Masaya ako na kasama siya kahit simple lang ang pamumuhay namin dito. I'm sorry, Dad, Mom, Mama at mga kapatid ko. Pero babalik din ako sa inyo. Pangako yan.
Wala akong balita sa pamilya ko pero alam kong labis pa rin silang nag-aalala para sa akin. Binaba ko na ang sukli sa side table at lumabas na ako ng kwarto. Pagbaba ko ng hagdan ay tumungo muna ako sa pinto para tingnan si Paco. Nasa gilid siya ng bahay kasama si Mang Nitoy na may dalang mga buko. Wow! Ang daming buko! Bulalas ko. Tumingin silang dalawa sa akin. Bagong akyat ang mga ito sa puno, Ma'am Daisy. Wika ni Mang Nitoy. Kayo po ang umakyat. Tanong ko. Ay, hindi ako. Hindi ko na kayang umakyat dahil marupok na ang mga buto ko. May inutusan akong umakyat. Ang sabi kasi ni Sir Paco ay gusto mo raw uminom ng sabaw ng buko. Tumingin ako kay Paco. Nakangisi siya sa akin sabay kindat na ikinainit ng mukha ko. Nabanggit ko nga sa kanya kaninang umaga na gusto kong uminom ng sabaw ng buko. Mag-iisang buwan na ako sa lugar na ito pero hindi pa ako nakakainom ng buko dito samantalang ang daming puno ng nyog. Sobrang thoughtful naman talaga ng boyfriend ko. Ang bilis niyang umaksyon. Thank you po, Mang Nitoy. Sabi ko sa matanda. Walang anuman, Ma'am Daisy. Kay Mang Nitoy ka lang magti-thank you. Ani pa ako sa tonong tila nagtatampo. Syempre sa'yo din. Pero marmaya na lang ang thank you mo, may kasamang kiss yun eh. Pilyang sabi ko at kinindatan ko rin siya. Kala niya siya lang ang marunong mag-flirt. Tumawa naman siya at nilang-iling. Namumula pa ang kanyang tenga. Yun naman talaga ang pinakamasarap na thank you. Yung may kasamang kiss. Cool. Namiss ko naman tuloy bigla ang asawa ko. Kung nabubuhay lang yun marami din akong kiss. Wika pa ni Mang Nitoy na ikinatawa na lang namin ni Paco. Nagpaalam na ako sa kanila dahil magseseing pa ako para sa pananghalian namin. Habang nakasalang ang sinaing sa single na kalan ay naghuhugas naman ako ng mga basong ginamit namin ni Paco. Nilinisan ko rin ang lababo. Ginaya ko ang ginagawa noon ng mga kasambahay sa mansyon na pinupunasan pa ang lababo. Wala akong masyadong alam sa mga gawaing bahay. Pero willing naman akong matuto. Simula nga na maging kami ni Paco ay pumasok sa isip ko na dapat may alam din ako sa mga gawaing bahay. Paano kapag naging mag-asawa na kami ni Paco? Hindi naman pwedeng siya na lang lagi ang kikilos. At kung magkakaroon kami ng kasambahay ay hindi rin pwedeng lagi akong nakaasa sa kanila. Paano kapag may sakit sila o kaya day off? Napangiti ako sa mga naiisip ko. Talagang nakatanim na sa isip ko na si Paco ang mapapangasawa ko. Oo, si Paco ang gusto kong maging asawa. Siya lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nataranta ako nang makitang kumukulo na ang sinaing. Binitawan ko ang basahan at lumapit sa kalan sabay hawak sa takip para alisin. Pero agad ko rin yung nabitawan dahil mainit. Nalaglag ang takip sa sahig na naglikha ng ingay. Winagwag ko naman ang kamay ko at hinaypan ang mga daliring napaso. Anong nangyari? Tanong ni Paco na agad akong dinaluhan. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nakangiwing tumingin naman ako sa kanya habang hawak-hawak ang mga daliring napaso. Napaso ako nung tinanggal ko ang takip ng kaldero. Nakalimutan kong maglagay ng basahan. Hinawakan niya ang kamay ko at tiningnan ang mga daliri. Medyo namumula ang mga yon. Itapat natin sa tubig. Aniya at nilapit ako sa gripo sa lababo. Pinatuluan niya ng tubig ang daliri ko. Medyo nawawala na ang sakit habang natutuluan ng tubig. Mawawala din ang sakit mamaya. Next time, mag-iingat ka na. Turan niya sa likuran ko habang hawak pa rin ang kamay ko. Oo, nakalimutan ko lang talaga ang basahan. Sambit ko sabay kagatlabit. Nag-iinit ang pisngi ko dahil dama ko ang singaw ng init ng kanyang katawan. Masakit pa? Tanong niya sa akin. Nawawala na, sabi ko. Maya-maya ay pinatay na niya ang gripo at inabot ang malinis na basahan at pinunasan ang kamay ko. Maupo ka na lang muna. Ako na ang bahala dito. Wika niya at hinatid pa ako sa upuan. Dinampot niya ang takip ng kaldero at hinugasan yun bago binalik sa kaldero. Hininaan din niya ang apoy ng kalan. Hindi ko naman maiwasang mapangiti habang nakasunod ang tingin sa kanya. Para akong babasaging kristal kung ay treto niya. Para siyang si Daddy. May pagkakapareho sila ng ugali. Kaya rin siguro nagustuhan ko siya. Tumingin siya sa akin at nahuli niya akong nakatingin sa kanya at nakangiti. Bakit? Thank you. Malambing na sabi ko. Ngumisi siya at lumapit sa akin sabay yuko.
Tumangala naman ako at inabot ng halik ang labi niya. Anong gusto mong ulam? Malambing na tanong niya. Ikaw. Pilyang tugon ko. Nawala ang ngisi niya at nangislap ang mga mata. Nag-freeze naman ang ngiti ko at nag-alala na baka hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Nagbibiro lang ako, sabi ko. Tumaas ang sulok ng labi niya at pinisil ang baba ko. Huwag kang magbibiro ng ganyan sa akin. Baka tutuhanin ko yan. Aniya at turnalikod na. Kinagat ko naman ang labi kasabay ng pag-iinit ng aking mukha. At hindi lang ang mukha ko ang nagiinit kundi pati na rin ang katawan ko. Gusto mo ba ng sabaw o may sarsa? Tanong niya at muling bumaling sa akin. Kahit ano basta luto mo. Sabi ko, ngumiti naman siya. Sige, mag-adobong baboy na lang ako para mabigyan din si Mang Nitoy. Ngumiti na rin ako at tumango. Kahit ano namang iluto niya ay kakainin ko. Siyempre para sa akin masarap yun. Binuksan na niya ang maliit na ref at nilabas ang karne mula sa freezer. Nilagay niya yon sa lababo at pinatuluan ng tubig. Wala naman akong ginawa kundi maupo lang at nakabantay sa bawat kilos niya. Bagong kasal lang ba kayong dalawa? Tanong ni Nanang Iska sa amin ni Paco. Siya ang matandang tiyahin ni Mang Nitoy. Matandang babae siya na medyo maliit at puro puti na ang buhok. Pero maliksi pa rin siyang kumilos. Oho, Nanang Iska. Tugon ni Paco at tumingin sa akin sabay pisil sa aking kamay na hawak niya. Ngumiti naman ako sa matanda. May anak na ba kayo? Yuzisa pa ng matanda na ikinainit ng mukha ko. Wala pa, ho. Natatawang sagot pa ni Paco. Ganon ba? Abay mag-anak na kayo. Siguradong magagandang mga bata ang magiging anak nyo. Nakangiting wila pa ni Nanang Iska. Nako, sigurado ho yan, Nanang. Hindi rin malabo na magdalang tao na si Ma'am Daisy. Lalo pa at matinik itong si Sir Paco. Sabat naman ni Mang Nitoy na ikinatawa ni Paco. Para na ngayong dinilaan ng apoy ang mukha ko sa tinatakbo ng usapan. Pero may init din akong nararamdaman sa puso ko sa isiping magkakaroon kami ng anak ni Paco. Bilang siya ang lalaking gusto kong makasama habang buhay, syempre siya din ang gusto kong maging ama ng magiging mga anak ko. Hinainan kami ni Nanang Iska ng kakanin na gawa niya. Kumain naman kami ni Paco. Niyaya ako ni Paco na mamasyal dito sa labas dahil lagi na lang kaming nasa loob ng bahay o kaya sa paikot-ikot lang sa labas ng bahay. At nakarating nga kami dito sa bahay ni Nanang Iska at narito din si Mang Nitoy. Maganda ang buong lugar, probinsyang probinsya, tahimik at mapuno. Masarap din ang hangin. Ang mga nakatira dito ay puro pagsasaka ang ikinabubuhay. Inuubos nila ang maghapon sa bukid para magtanim. Masarap kausap si Nanang Iska. Madaldal siya at maraming kwento. Naaaliw ako sa mga kwento niya noong kabataan niya. Bigla ko tuloy na miss si Lolo Darmian at Lola Feli na marami ding kwento sa akin tungkol noong kabataan din nila. Hapon na nang mapagpasyahan namin ni Paco na umuwi na. Gusto pa nga sana ni Nanang Iska na sa bahay nila kami kumain ng hapunan pero tumanggi na kami dahil nakakahiya. Mapapagod siya pag-aasikaso sa amin. Kinabig ako ni Paco padaikit sa katawan niya. Nakaunan ako sa braso niya at nakayakap siya sa bewang ko. Dito kaming dalawa natutulog sa sahig dahil mas komportable dito kesa sa kama. Isa pa ay dito kami unang nagkatabi. Matulog ka na. Tuldok panipik. Anas niya sa tenga ko habang hinahalik-halikan ang pisngi ko. Pero hindi pa ako inaantok. Nakangusong sabi ko at hinawakan ang kanyang mukha. Hinaplos-haplos ko ang kanyang balbas. Lagi ko itong ginagawa gabi-gabi kapag magkatabi kami. Ano ba ang iniisip mo, Ham? Tanong niya. Ikaw. Diretso ko namang sagot. Ako. Oo, bukod sa pamilya ko ikaw ang iniisip ko. Bakit mo naman ako iniisip? Lagi naman tayong magkasama. Bumantong hininga ako. Iniisip ko lang ang mangyayari sa atin sa future. Hindi habang buhay na lagi tayong nagtatago, Paco, alam ko, Daisy. Pero huwag mo munang isipin ang tungkol sa bagay na yan. Ang importante ay ang ngayon. Masaya tayong dalawa na magkasama, di ba? Tumanggaw-tango ako at ngumiti. Masaya naman talaga ako na kasama kita, Paco, ako rin, Daisy, at gusto ko habang magkasama tayo ay masasayang bagay lang ang iisipin natin. Oo, Paco, sambit ko. Kinabig niya ang batok ko at siniil ako ng halik. Hinayaan ko naman siya hanggang sa naging malikot na ang galaw ng kanyang-kanyang labi.
Tumugon na rin ako hanggang sa ang halik namin ay mas naging mainit at marubrab pa. Tuldok, Paco, mahinang ungol ko sa pangalan niya habang ang labi niya ay nasa aking leeg na. Masarap ang sensasyong dulot ng kanyang mainit na dila na sumasayad sa aking balat. Idagdag pa ang kanyang kamay na humahaplos din sa aking hita. Kakaibang init at kiliti ang nararamdaman ko ngayon sa kanyang halik at haplos. Tumatawid yun sa gitnang bahagi ng aking katawan. Para na rin akong sinisinat. Nahigit ko pa ang hininga nang bumaba pa ang kanyang halik sa ibabaw ng aking dibdib. Pero saglit lang yun dahil agad din siyang tumigil at bumalik na ng higa sa tabi ko. Kinagat ko naman ang labi at dinig na dinig ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Nakaramdaman ako ng pagkabitin dahil agad siyang tumigil. Lagi siyang ganito. Tila ba may pumipigil sa kanya? Bakit ka tumigil? Hindi na nakatiis na tanong ko. Hindi siya sumagot at malalim lang na bumantong hininga. Paco, antag ko sa kanya at tumagilid. Tumingin siya sa akin at inabot ang pisngi ko. Namunungay ang kanyang mga mata. Gustong-gusto kitang angkinan, Daisy. Pero hindi pwede, bakit hindi pwede? Naguguluhang tanong ko. Kinabig niya ako at niyakap sabay halik ng mariin sa aking noo at pisngi. Mahal kita, Daisy. Mahal na mahal. Anas niya sa tenga ko. Pumikit naman ako at sinandig ang pisngi sa malapad niyang dibdib. Dinig na dinig ko ang malakas na tibok ng kanyang puso. Mahal din kita, Paco. Mahal na mahal. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Tuldok panipik, sambit ko. Aangkinin kita kapag dumating ang tamang panahon para ating dalawa. At kapag dumating ang panahon na yon ay hindi na kita pakakawalan pa. Tuldok panipik. Tumanggo ako sa sinabi niya at yamakap na rin sa kanya. Huminto ang isang sasakyan sa tapat ng bahay ni Mang Nitoy. Bumaba ang dalawang lalaki na nagpalingga-lingga pa sa paligid. Magliliwanag na nang marating nila ang lugar na ito. Hanep, wala pa ring pinagbago dito sa lugar ni Mang Nitoy. Puro nyog pa rin ang nakikita ko. Ani Kulas, malamang. Ito ang kabuhayan nila, Saad ni Obet na lumapit na sa pinto ng bahay ni Mang Nitoy at kumatok. Bumukas naman yun at bumungad si Mang Nitoy na pupungas-pangas pa dahil bagong gising. Magandang umaga, sino ho sila? Tanong ni Mang Nitoy na naniningkit pa ang mga mata habang tinitingnan ng dalawang bisita. Ngumisi naman si Obet at Kulas. Mukhang hindi nyo na kami nakikilala, Mang Nitoy. Nakakatampo naman. Nakangising wila ni Kulas, namilog na ang mga mata ni Mang Nitoy at nagpalipat-lipat ang tingin kay Obet at Kulas. Ang dalawang tapat na tauhan ni Paco. Obet, Kulas. Kayo nga, bulalas ni Mang Nitoy. Ayon, nakilala din kami sa wakas. Niyakap ng dalawa si Mang Nitoy. Nimiss din nila ang matanda dahil parang tatay na ang turing nila rito. Kara-rating nyo lang ba? Oho, Mang Nitoy. Sagot ni Obet. O siya, pumasok muna kayo. Ipagtitimpla ko muna kayo ng kape. Alam kong mahaba ang naging biyahe nyo mula Manila hanggang dito sa Isabela. Yaya ni Mang Nitoy sa dalawa at binuksan ng malaki ang pinto ng kanyang bahay. Pumasok naman si Obet at Kulas sa bahay ni Mang Nitoy, ang dating trabahador at kitiwala sa sabungan. Dumiretso sila sa kusina at pinaupo ng matanda sa upuan. Nagpalingga-lingga pa sila sa loob ng bahay. Si Boss Paco nga ho pala, Mang Nitoy. Tanong ni Obet kay Mang Nitoy na nagsasalang ng tekor sa kalan. Abay tulog pa yung mag-asawa. Mamaya nyo na sila istorbohin. Wika ni Mang Nitoy. Mag-asawa? Sino hong mag-asawa? Tanong ni Kulas na kumakain na ng saging na nakita niya sa mesa. E di si Sir Paco at si Ma'am Daisy. Nagtinginan si Obet at Kulas, parang may mali sa sinabi ni Mang Nitoy. Mag-asawa ho sila. Naninigurong tanong pa ni Obet. Oo, bakit parang gulat na gulat kayo? Nako, siguro inaantok na kayo. Heto malapit ng kumulo ang mainit na tubig. Muling nagtinginan ang dalawa. Pero maya-maya ay sabay din silang ngumisi. Mukhang may hindi sinasabi sa kanila ang kanilang boss. Nasaan ho ba sila, Mang Nitoy? Tanong pa ni Kulas. Nandun sila sa bahay sa may niyugan. Mamaya nyo na istorbohin pagkakape nyo. Tulog pa ang mga yon. Sige ho, Mang Nitoy. Wika ni Obet na may nakakalokong ngisi sa labi. E kamusta pala ang enkwentro nyo sa mga tauhan ni Sir Honacio? Mabuti at nakaligtas kayong dalawa. Kami pa ho ba ni Obet, Mang Nitoy, siyam ang buhay namin.
Pero kamuntikan na rin kami. Nakangising turan ni Kulas. Nang sernapal na ang tukor ay pinatay ni Mang Nitoy ang kalan. Dinampot niya yun at nilagyan niya ng mainit na tubig ang 3 tasa na may kape. Oo nga pala, may sapusa kayo, siyama ang buhay nyo. Natatawang wika ni Mang Nitoy at umupo na rin siya para makakwentuhan ang dalawa. Nagising ako dahil sa mga boses na naririnig ko sa ibaba. Parang pamilyar pa ang isang boses lalo na ang tawa niya. Bumangon na ako at nag-inat. Maliwanag na sa labas. As usual ay wala na sa tabi ko si Paco dahil lagi siyang nauunang magising sa akin para maghanda ng almusal naming dalawa. Napangiti ako. Para talaga akong prinsesa kung trituhin niya. Gigising na lang ako sa umaga na kakain na lang, tumayo na ako at niligpit ko na ang higaan namin ni Paco. Lumapit ako sa bintana at binuksan yun. Napangiti ako sabay hugot ng malalim na hininga ng sumalubong sa akin ang preskong hangin ng pang-umaga. Ito ang isa sa mga gustong-gusto kong ginagawa paggising sa umaga. Tumingin ako sa ibaba at napansin ko ang isang sasakyan na katabi ng sasakyan ni Paco. May bisita yata kami. Umalis na ako sa bintana at lumabas na ng kwarto. OMG Kulas! Bulalas ko nang makita si Kulas at kasama pa niya si Obet. Nasa sala sila at kausap si Paco. Sa kanya pala ang pamilyar na boses na naririnig ko. Ngumisi si Kulas at Obet nang makita ako. Kamusta ganda? Tanong ni Kulas. Lumapit ako sa kanila. Ayos lang. Kayo kamusta? Akala ko di ko na kayo makikita ni Obet Akala ko, nategi na kayo Sabi ko, wala na kasi akong balita sa kanila mula nang umalis kami ni Paco sa lumang bahay na yun nung gabing yun. Hindi naman nagkukwento si Paco pero madalas ko siyang nakikitang may kausap sa phone at nag-uutos. Kaya naisip ko na baka okay lang silang dalawa. Hindi kami basta matetegi ni Obet, ganda. Siyama ang buhay namin. Oo nga, buhay na buhay pa rin kami. Hindi kami kayang patumbahin ng mga tauhan ni Sir Honacio. Nakangising dugtong pa ni Obet. Ngumiti naman ako. Well, I'm happy to see you both again. Sabi ko. Pero lalong lumapad ang ngisi ni Kulas sa labi. Balita ko na promote ka, I'll kumunat ang noo ko. Anong na-promote? Hindi ka lang bihag ngayon kundi asawa na rin ni boss. Nobya ko rin siya, Kulas. Dugtong pa ni Paco. Oh, nobya ka rin pala. Ayos parang kang kape, 3-in-1. Panunukso pa sa akin ni Kulas. Nag-init naman ang mukha ko. Ngayon ay may iba nang nakakaalam ng relasyon namin ni Paco. Huwag mo na siyang tuksuhin, Kulas. Kapag nenas yan humanda ka sa akin. Saway ni Paco kay Kulas na napakamot naman sa ulo. Sorry boss, namiss ko lang asarin tong si ganda. Tumingin sa akin si Kulas. Binalaten ko naman siya, hindi na niya ako pwedeng asarin ngayon dahil girlfriend na ako ng boss niya. Mag-breakfast ka na Daisy. Nakapagluto na ako, wika sa akin ni Paco. Nakita ko namang namilog ang mga mata ni Kulas at Obet. Parang may gusto silang sabihin pero nagdadalawang isip dahil baka pag-alitan sila ng boss nila. Hindi mo ko sesebayan? Tanong ko. Mamaya na ako. Boss, mag-aalmusal din ako. Turan ni Kulas. Mamaya ka na mag-almusal. May pag-uusapan muna tayo. Doon tayo sa labas. Ani Paco at tumayo. Tumayo na rin si Obet at Kulas nakakamo-kamot pa sa ulo. Sa labas muna kami. Column ni Paco sa akin. Tumanggo lang ako. Lumabas na sila ng bahay at sinundan ko lang sila ng tingin. Mukhang importante ang pag-uusapan nila at hindi ko pwedeng marinig. Hinayaan ko na lang sila at pumunta na sa kusina. Pumasok muna ako sa banyo para magbawas, maghilamos at magmumog. Tuldok. Tapos na akong kumain pero hindi pa pumapasok sa bahay sila Paco. Bitbit ang tasa ay tumungo ako sa sala at sumilip sa bintana. Nakita kong nasa likuran sila ng sasakyan na dala ni Obet at Kulas. Seryoso ang mga mukha nilang nag-uusap at may inabot pa si Obet kay Paco. Umupo ako sa sofang kahoy habang nagkakape at nakatanaw sa kanila. Curious ako kung ano ang pinag-uusapan nila. Pero ayoko namang makyusi sa lalo pa at obvious naman na ayaw nilang iparinig sa akin ang pag-uusap nila. Hihintayin ko na lang na sila ang magkwento sa akin. Alam mo ang swerte mo. Ikaw lang ang kaysa-kaisang taong pinagluto ni boss. Sana all. Ani Kulas na sunod-sunod na ang subo ng pagkain. Mukhang gutom na gutom siya. Ganon talaga.
Baby niya ako, eh. Sabi ko. Tumawa silang dalawa ni Obet. Si Paco naman ay napangisi. Baby day mulag. Pang-asar pa sa akin ni Kulas. Ngumuso ako at tumingin kay Paco. Inaasar niya ako, oh. Mahinang binutukan naman ni Paco si Kulas. Huwag mong asarin ang baby ko. Sorry na bossing. Nakangusong wika ni Kulas. Tumawa naman kami ni Obet. Sa pagdating ni Kulas at Obet ay naging maingay ang bahay at mas naging masaya. Lalo pa at sobrang ingay ni Kulas na kung makatawa ay parang kontrabida talaga ang mga lumang pelikula. Yun nga lang medyo nabawasan ang lambingan namin ni Paco dahil may kasama na kami dito. Nakakapaglambingan lang kami ng husto sa loob ng kwarto. Mataman kong pinapanood sa laptop ang TV footage na kuha sa library office ni Papa nung gabing binaril siya. May sensinang nag-uusap si Papa at si Uncle Honecio tungkol sa mana na iniwan ng namayapa kong lolo. Maya-maya ay nagtaas na ng boses si Uncle Honecio at nagsimula na silang magtalo ni Papa. Gusto ni Uncle Honecio na hati sila ni Papa sa ari-arian na iniwan ni Lolo. Pero ayaw pumayag ni Papa. Dahil ayon sa last will and testament na iniwan ni Lolo ay mas malaking parte ng mana ang mapupunta kay Papa. Dahil ang kalahati ng manang iniwan ay yaman na mula pa kay Lola na ina ni Papa. Kaya ang mapupunta lang na mana kay Uncle Honecio ay ang kalahati ng yaman na galing lang mismo kay Lolo dahil anak lang siya sa labas. Pero ang ganid kong tiyuhin ay pinipilit ang gusto hanggang sa minumura na niya si Papa. Pataas na ng pataas ang tensyon sa loob ng library office at nagsisigawan na silang dalawa. Walang kamalay-malay ang mga tao sa mansion sa nagaganap sa library office dahil soundproof ang silid na yon. Maya-maya pa ay may hinugot si Uncle Honecio sa loob ng jacket niya. Baril yun na may silencer. Tinutok niya yun kay Papa. Tumayo naman si Papa na hindi natakot sa baril at dinuro pa si Uncle Honecio. Hinamon pa niya ito na iputok ang baril na siya namang ginawa ni Uncle Honecio. Sinapo ni Papa ang kanyang dibdib kung saan siya tinamaan at parang kandilang nauupos na unti-unting bumagsak sa carpet. Lumapit pa si Uncle Honecio kay Papa. Maya-maya ay nagpalingalinga siya sa loob ng library bago nagmadaling lumabas at pinatay pa ang ilaw. Iniwan niya si Papa na naghihingalo. Tumiimbagang ako at bumangon ang matinding puot sa dibdib ko para kay Uncle Honecio. Doble na ang puot ang nararamdaman ko sa kanya ngayong nakita ko kung paano niya patayin si Papa. Ngayon ay wala na siyang kawala sa ebidensyang hawak ko. Pagbabayaran ko siya sa ginawa niya kay Piara. Mabigat ang loob na pinatay ko ang laptop at hinugot ang USB. Ang USB na mahigit 10 taon ko ring hinanap. Ang USB na siyang susi para malinis ang pangalan ko na dinumihan ni Uncle Honecio. Mabuti na lang at nauna si Obet at Kulas na mahanap ito. Boss, ano nang plano nyo? Susuko na ba kayo sa mga pulis? Tanong ni Obet, hinitit ko ang sigarilyo at binuga ang usok sa ere. Sa tamang alagad ng batas ako sa susuko at hindi sa kung sino-sinong pulis lang. Sabi ko, paano na pala boss si Ganda? Ibabalik nyo na ba siya sa pamilya niya? Tanong pa ni Kulas. Napabuntong hininga ako. May pangako ako kay Daisy na ibabalik ko siya sa pamilya niya kapag nakuha ko na ang kailangan ko sa ama niya. Nakuha ko na ang kailangan ko pero ayoko pa siyang ibalik sa pamilya niya. Hindi pa ako handa. Gusto ko pa siyang makasama. Dahil walang kasiguraduhan kung mapapatuloy pa ang relasyon naming dalawa kung ibabalik ko siya sa pamilya niya. Siguradong ilalayo siya sa akin ng pamilya niya. Oo, ibabalik ko siya. Pero hindi pa ngayon, sabi ko at sumandal sa upuan. Nagtinginan naman si Kulas at Obet pero hindi na nagsalita. Tumayo na ako at nilagay sa bulsa ng pantalon ang USB. Akyat na ako sa taas. Kayo na ang bahala kung saan kayo matutulog. May 2 kwarto pa sa itaas. Lock nyo na lang ang pinto at mga bintana. Bilin ko sa kanila. Yes boss. Umakyat na ako sa hagdan at pumasok sa kwarto namin ni Daisy. Mahimbing pa rin ang tulog niya sa sahig habang nakatagilid at nakapatong ang isang hita sa unan. Ako ang naglagay ng unan na yun kanina para patungan ng hita niya bago ako umalis sa tabi niya. Napapansin ko kasi na mannerism na niya yun kapag natutulog. Mas komportable siya kapag nakapataong ang isang hita niya sa isang bagay. Kaya nga tuwing gabi ay nahihirapan akong makatulog dahil nakapatong ang isang hita niya sa hita ko. May pagkakataon pang ang nas asagi niya ang harapan ko.
Nilock ko na ang pinto at lumapit na ako sa nobya. Dahan-dahan akong umupo at tumabi na ng higa sa kanya. Maingat ko ring tinanggal ang unan sa ilalim ng hita niya at pinalit ang hita ko. Gumalaw siya at yamakap sa akin sabay siksik ng katawan. Nilagay ko naman ang isang braso sa ilalim ng kanyang ulo at kinabig pa siya padaykit sa akin. Napasinghap pa ako nang masagi ng hita niya ang harapan ko. Tumiimbagang ako nang mag-react ang alaga ko. Gabi-gabi ay ganitong torture ang nararanasan ko kapag katabi ko siya. Pero ito ang klase ng torture na gusto ko. Hinalikan ko na lang ng mariin sa noo si Daisy habang hinihintay na kumalma ang alaga ko. Binuka ko ang bibig ng subuan ako ni Paco ng hipon. Kinain ko yun at sarap na sarap ako. Hirap ako sa pagbabalat ng hipon kaya naman si Paco ang nagbabalat para sa akin. Seafood ang ulam namin ngayong panghalian na binili ni Obet at Kulas sa bayan kanina. Simula nang dumating ang dalawa ay may utusan na ulit si Paco. Sila ang tagabili ng pagkain namin sa labas, tagaluto at kahapon nga ay naglaba pa sila ng maruruming mga damit namin ni Paco. Wala namang reklamo ang dalawa. Muli kong binuka ang bibig ng subuan ulit ako ni Paco. Patangin tingin pa sa amin si Kulas at Obet na parehas may ngisi sa labi. Alam kong gusto akong tuksuhin ni Kulas pero hindi niya magawa dahil takot siya kay Paco. Tumunog ang cellphone ni Paco. Nag-excuse naman siya at naghugas ng kamay sa lababo. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon at tiningnan kung sino ang tumawag. Patangin tingin naman ako sa kanya. Sa labas muna ako saglit. Sasagutin ko lang to. Palam niya sa akin. Tumanggo naman ako. Sa pintuan sa kusina siya lumabas. Mukhang importante ang tawag dahil bahagya pa siyang lumayo. Oy mahal na prinsesa. Tumingin ako kay Kulas at tinaasan siya ng kilay. Bakit alipin? Mapang-asar na tanong ko sa kanya. Tumawa naman si Obet. Alipin ka pala, Anong alipin? Ang sarap ng buhay mo kay boss, Talagang feel na feel mong prinsesa ka. Of course. I'm his girlfriend. Sabi ko pa at kunwaring inirapan siya. Tinuro niya ako sabay ngisi at iling. Dinampot ko ang putol na mais at yun muna ang pinapak ko habang hinihintay ko si Paco. Matanong nga kita, Daisy. Ito seryosong tanong to, Gusto ko talagang itanong sa'yo to nang hindi kaharap si boss. Ani Kulas sa medyo seryoso ng mukha. Ano yun? Tanong ko. Seryoso ka ba kay boss? Tumingin ako kay Kulas. Pati si Obet ay nakatingin din sa akin. Parehas ng seryoso ang kanilang mukha. Oo naman, sagot ko. Sure ka? Naninigurong tanong pa ni Kulas. Oo nga. Bakit parang hindi ka naniniwala? Nakangusong sabi ko. Gusto lang namin makasiguro na totoo talaga ang pagtingin mo kay boss. Nakikita kasi namin ni Obet kung gaano kapatay na patay sa'yo si boss. Sa lahat ng babaeng nakarelasyon niya mula noon ay ikaw lang ang tanging babae na parang prinsesa kung ituring niya. Pinagluluto ka niya at sinusubuan pa ng pagkain. Pinaglaba ka nga rin niya ng panty at bra kahapon, Samantalang mga damit niya hindi niya nilalabhan at sa amin niya ni Obet pinalalaba. Namilog ang mata ko. Siya ang naglaba ng mga panty at bra ko. Akala ko kayo. Gulat na tanong ko. Kahapon ay naglaba sila ni Obet at nagulat na lang ako na pati mga undies ko ay nakasampay na. Akala ko ay sila ang naglaba. Ayaw niyang ipalabas sa amin. Siya na lang daw ang maglalaba at bawal din namin yung hawakan. Siya lang ang hahawak. Nakangising tura ni Obet, nag-init naman ang mukha ko. Pakiramdam ko tuloy ngayon ay wala na akong tinatago kay Paco, sa'yo lang ginawa ni boss ang mga bagay na yon. Patunay lang na seryoso siya sa'yo. Dagdag pa ni Kulas. Bamantong hininga ko at diretsyong tiningnan sa mga mata si Kulas at Obet. Naiintindihan kong concern lang sila sa boss nila dahil hindi lang nila ito boss kundi kaibigan din at parang kapatid. Seryoso din ako sa kanya. Siya ang first boyfriend ko. At hindi lang ako basta seryoso sa kanya kundi mahal ko din siya. Hayag ko sa dalawa. Natahimik naman silang dalawa at nakatingin lang sa akin. Sana hanggang sa huli mahalin mo pa rin si boss. Wika ni Obet. I will. Dahil siya lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Pinal na sabi ko. Ngumisi naman na silang dalawa. Natigil kami sa pag-uusap nang bumalik na si Paco. Tinuloy na niya ang pagkain niya. Samantalang ako naman ay busog na at pumapapak na lang ng mais.
Matapos kong ligpitan ang mga damit namin ni Paco na bagong laba ay nilagay ko na yun sa cabinet at maayos na sinilansan. Pagliligpit na lang ng mga damit namin ang ambag ko dito sa bahay. At habang nandito ako sa kwarto ay nasa ibaba naman si Paco kasama ang dalawa niyang sidekick. Matapos kong isalansan sa loob ng cabinet ang mga tinupi kong damit ay nilagay ko naman sa drawer ang mga undies namin. Maayos ko rin yung sinilansan. Nang sinarado ko na ang drawer ay tumuon ang mata ko sa pinakaibabang drawer. Binuksan ko yun at nakita ko ang isang bag na itim. Kay Paco yun. Nakita kong bitbit niya yun nung bagong dating kami dito sa bahay. Hindi ako pakialamera sa mga gamit ni Paco maliban lang sa mga damit niya na ako ang nagliligpit. Pero na-curious ako sa kung ano ang laman ng bag. Hindi naman siguro siya magagalit kung titingnan ko ang laman nito. Out of curiosity ay binuksan ko ang zipper ng itim na bag. Umawang ang labi ko nang tumambad sa akin ang maraming pera na mga nakabundle pa. Medyo na-surprise ako pero naalala ko na mayaman nga pala si Paco. Hindi ko lang alam kung galing ba itong mga pera na ito sa yaman niya o sa ibang bagay.